2012 pang may nahuhulihan na ng bala sa NAIA at ang modus na laglag bala minsan nang isinumbong sa isang international travel website. Pero sabi ng Transportation Secretary, tila pinalaki lang ang issue. Saksi si Ian Cruz. 55 anyos na Pinay na biyaheng London, United Kingdom. Ma'am, sa inyo po ba yung bala, ma'am? 59 anyos na PhilAm na biyaheng shuttle sa Amerika. At isa pang Pinoy na biyaheng Cagayan de Oro, lahat sila nahulihan umano ng bala kaya hindi muna pinabiyahe. Babalistic exam yung mga na-recovered na ammunition sa kanila. After inquest, pag lumabas na yung resolution, if i-authorize silang mag-bail, pag nakapag-bail sila, marirelease na po sila sa custody namin. At kahit ang mga nag-iingat umano, hindi raw nakaliligtas. Tulad ng isang OFW pa Qatar na dinikitan pa raw ng tape ang bagahe pero nahulihan pa rin umano ng bala. Alam ko naman po na bawal yung magdala ng bala kaya hindi po ako kaya malakas ang loob kong nabaksan yung maleta ko. Hindi ko po alam talaga na may bala sa loob ng maleta ko. Pero kanina, pansamantala siyang pinalaya gayon din ng 4 na iba pang nahulihan ng bala matapos ma-inquest. Mula Enero ay 59 na ang naaresto sa iba't ibang terminal ng NAIA dahil sa pagdadala ng bala. Pero hindi malinaw kung ilan sa mga ito ang anting-anting o buhay na bala. At hindi lang ngayong taon dahil mula taong 2012 may datos na ng mga nahuhulihan ng bala sa mga terminal ng NAIA. Maliit lang daw ang bilang kumpara sa dami ng mga pasahero. Wala para 1% noong 2014. Nagsimula lang daw may nagreklamo tungkol sa laglag bala nitong Setyembre. Sa opisyal na tala ng OTS, 2 raw ang nagsasabing biktima sila. Itinanggi ng DOTC na may sindikatong nasa likod ng umano'y laglag bala. Bagamat posibleng may mga nananamantala, posible pa nga raw na may kinalaman sa politika ang issue dahil malapit na ang eleksyon. It appears that cases have been blown out of proportion. Mas alarming siguro kung ang incidents namin ay 0, 2, 5, kung milyong-milyong tao ang bumabiyahe sa airport natin. Ipinakita din ang proseso na dinaraanan ng mga bagahe ng mga pasahero pagpasok sa terminal para ipakitang hindi ginagalaw ang mga ito ng Office of Transportation Security o OTS. May kita nyo naman, di ba? Yung OTS nandun, yung mga pasahero, sila nagpapasok. So sila na rin ang dumatampot. So medyo mahirap din mahirap din talaga, di ba? Mahirap na matamnan. In order to help and solve the issue of awareness, we're going to put up more signages, visible signages, in order to help passengers, even before they enter, to know what is not allowed and what is allowed. Pero noon pa man ay may sumbong na ng modus, gaya ng karanasan ng anak ng isang Brit Paul mula United Kingdom, na ipinost pa sa website na TripAdvisor noong September 2012. Ikinwento roon kung paanong may natagpuan umanong basyo ng bala sa kanyang bagahe at kung paanong pwede raw burahin ng umano'y x-ray image sa halagang $1,000. Kaya naman iimbestigahan na ito ng Binoong Task Force Talaba o Tanim Laglag Bala ng NBI sa atas ng Justice Department. Habang ang LTFRB ipinatawag na rin ang driver ng taxi na 2 beses inireklamo ng pagtatanim umano ng bala sa bagahe ng magkaibang pasaherong nagpahatid sa airport. Itinanggi ng driver ang mga reklamo. Wala, dala ba? Ano mapala ko dyan? Dalawit magdala kang ganyan. Sa gitna ng issue, nagbabala ng United Nations sa Department of Safety and Security sa kanilang mga tauhan para maging maingat sa umano'y modus. And that's an unfortunate development, and we hope that moving forward with the new measures that will be implemented, that there will be no need for such advisories in the future. Sa Hong Kong, kung saan na headline sa ilang dyaryo ang issue, may mga OFW na nagdadalawang isip magbalik bayan. Paano ang pag-uwi ko sa December? Di na ako uuwi. Natatakot na ako. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.